Alright, nasa linya natin si Dr. Jean Encinas Franco, professor Yes. po sa UP Diliman, Department of Political Science. Dr. Franco, professor, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, Joel at Weng. Oo, magandang umaga sa Ma'am, mga salamat nakikinig. Salamat sa pagtanggap. Papagabay lang kami kasi meron tag of war po ngayon. Meron pong gustong sila yung maging oposisyon. Meron naman mga dating oposisyon na sinasabi, hindi, dapat talaga kami ang oposisyon. Ano ba ang nakikita niyong bigat nitong mga tunggalian na ito? Ang bigat nito kasi nalilito yung taong bayan. No? Kasi kailangan sa bawat demokrasya may totoong oposisyon. Sino nga ba ang totoong oposisyon, ma'am? Yan ang gusto kong tanong. Sino ang para sa totoong akin, oposisyon? Ang totoong oposisyon dapat consistent. Okay. Consistent, hindi lumalaro. At lalo na dahil nga may history yung ating Pangulo ngayon, no? So dapat consistent din dun sa history na yon. No? Yung totoong history na yon. Sa akin, yun ang matatawag na oposisyon. Kasi kapag consistent ka dun, lahat na consistent ka. Diba? Sino po yun? Paninindigan mo. Sino yun, professor? Siguro. Kalat-kalat kasi. Siguro ito na lang. So hindi man pwede yung halimbawa dati kayo magkaalyado, nagkahiwalay kayo ng landas sa politika, oposisyon ka na. Depende kasi kung anong dahilan ng halimbawa, yung katulad nung panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, yun yung oposisyon, yung tumiwalag sa kanya dahil sa mga allegations of corruption, yung sa eleksyon. Pero ngayon kasi sa akin, tinetrace ko dun sa usapin nung diktadura, nung martial law history, kasi dapat yun ang panimula. Okay, so yung dating kaalyado na tumiwalag, umalis, hindi pwedeng oposisyon po yun. Lalo ngayon, tsaka kung wala naman masyadong pinabanggit, throughout, tapos biglang medyo tahimik sa mga issues, parang ang hirap tawag oposisyon. Okay, sige. Tumbukin na natin yung issue ngayon kay Presidente at kay Vice President Sara Duterte. Sabi nga ng partner ko, Professor, the lines have been drawn. Tama po ba yon na pananaw? Na naging malinaw na yung paghihiwalay ng pula daw sa puti? Ito yung pinakamalinaw. Hindi, pula sa berde. Pula sa berde. So malinaw na yon, yung linyada ng politika ng dalawang panig. Pero kung matatandaan mo, nung sinabi niya, nung nag-press con siya nung isang araw, di naman niya sinabi yung dahilan. Oo nga po, walang dahilan. Naging blind doon ang bulag doon ng taong bayan. Pero siguro personal na dahilan na yung kay Vice President Sara Duterte to keep it to herself, hindi po ba? And pag personal na decision, hindi natin siya pwedeng mapilit doon But just the same, sabi nga, wala rin siyang pagtira o pagbatikos kay Pangulong Bongbong Marcos, ma'am. Oo. Pero kasi, parang hindi mahirap sabihin personal yung ginawa. Diba? Kasi nag-resign siya dun sa position. Sa isang parang, public position. Oo, parang dapat meron siyang rason. So parang sa akin, anticlimactic yung yung press ko. So dapat pala nagbigay siya ng paliwanag considering na public interest yun. Bakit? Bakit? Oo. So, ewan ko kung nag-iingat pa rin siya. Gusto niyang wait and see. So, hindi ko alam kung anong balak niya. Professor, mula ba ngayon na nakita na natin naghiwalay na landas si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice Sara Duterte, mula ba ngayon makikita na natin yung galaw ng magnet ng politika? Kung sino-sino yung mga mag-perform ng alliances doon sa dalawang panig, especially para sa 2025 elections? Oo. Definitely, no? Mas malinaw na rin para dun sa mga kaalyado nila o gustong maging alyado nila. Pero ang nakakalito dito, baka sa senatorial slate, baka may mga guest candidate. Maraming gano'n, nakakainis yung gano'n Oo, parang lumalaro sa dalawang ilog. Oo, napaka-importante ng Senado, di ba? So, ano ngayon ang ibig sabihin ng pagiging guest candidate mo sa dalawa? Lumalaro din sa prinsipyo. Yun nga, exactly. Pero ma'am, kung halimbawa po, nakikita nyo ba na magbabanggaan ng direkta sa eleksyon yung dalawang panig na ito?
pag-eleksyon, parang magiging expected na yun. Kasi mismong yung mga kandidato, if-fuel yung ano nila eh. Diba? So kahit siguro, baka, alam ko siguro hindi naman sila naive, no? Lalo na si Sara Duterte, no? Na hindi niya kakalabanin. Pero baka kasi yung developments na rin in the run-up to the 2025 election, ang ang magtulak sa kanila para may mga salitang mga mabitawan sa isa't isa. Nasimulan na ng pamilya niya, di ba? Actually, nabanggit nyo na rin lang po yan, yung pamilya po ng ating Vice Presidente. Ngayon, pwede na silang bumanat ng bumanat, Weng, kasi minsan nalilito ka rin doon sa mga pahayag ng, lalo na ng dating Pangulong Duterte, no, na babanat siya ngayon, kinabukasan, hindi ko naman binanatan. Binawi. Hindi ko sinabi yun, kahit papatayin ako, diba? Ngayon bumanat, kasi syempre, nag-iingat din yung dating Pangulo, dahil ang anak niya ay kaalyado pa rin, no? Pwede na silang bumanat ng bumanat, ma'am. Oo, minsan, pero kasi yan din ang hirap ng ng politika natin, panay pamilya. Diba? Totoo po yan. Dadami pa ho yata yung pamilya, madadagdagan pa. Oo nga natural. 2025, Pag binanatan yung tatay, yung tatay mo, binanatan yung kapatid mo, imposibleng hindi katamaan. Yung mga ganon, samantala. So, hindi nagiging professional yung mga relasyon ng mga politiko. Pero ako naman, Professor and Joel, mas gusto kong may nadagdag na bagong pangalan sa politika natin para hindi yung monopolize ng same old o nasa politics natin. Naman, may mga bago, mga dating alalay, ngayong bagong politiko na. So, may mga bago naman. Ayoko nun, same din ang prinsipyo nun Diba? Anyway, ma'am, sige. Nabanggit mo yung dating alalay, yan ang magic ng Duterte ni. Diba? Na out of nowhere, bigla kang magiging ayun nga. Senado, ganyan. Kaya tingin ko madaming lalapit pa rin kay kasi medyo mataas, medyo bumaba nung kailan, tumaas na naman yung popularity rating ni VP Duterte. So, yung magiging niyan, magiging magnet siya ng mga politiko. Notwithstanding the China issue? Kasi ang tactic niya, tumatahimik siya tumatahimik siya, di ba? Parang wala lang. Minsan, lalo na yung nakakaraming pag tahimik, di lang nila naiisip yan. Yung mga, yung masa, ha? Sige. Professor, marami pa tayong pagkakataon na mapag-uusapan ito. But in the meantime, thank you, ma'am. Salamat po. Thank you din. Thank you, Salamat. Thank you. Bye-bye. Si Dr. Jean Encinas Franco, Professor, UP Diliman, Department of Political Science. Oras!